Ang senatorial slate ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Jason Rubrico magpapalita. Formal nang ipinakilala ng PDP laban ang kanilang senatorial lineup nitong Huwebes ng gabi sa San Juan City na dinaluhan ng mga taga-suporta ng bawat kandidato. Kabilang sa kanilang hanay ang mga re-electionists na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo, pati na rin ang mga abogado tulad ni na Attorney Jimmy Bondo, Attorney Raul Lambino, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Vic Rodriguez at Congressman Rodante Marcoleta. Kasama rin sa lineup ang veteranong aktor na si Philip Salvador. At upang kumpletuhin ang Duterte senatorial slate, isinama rin ang spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ, walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. Si Pastor, at least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong, bright. Talagang bright yan si Pastor. Si Pastor Kibuloy para sa Senado. Sa makasaysayang proclamation rally ng PDP laban, opisyal na inendorso ni Vice President Sara Duterte ang 9 na kandidatong tumatakbo sa ilalim ng partido. Hinikayat ni VP Sara ang taong bayan na iboto sina De La Rosa, Go, Salvador, Lambino, Hinlo, Rodriguez, Bondok, Marcoleta at si Pastor Kibuloy. Pinasalamatan niya ang mga ito na patuloy na tumutugon sa tawag ng serbisyo publiko sa kabila ng mga hamon at pagsubok na kakibat nito. Ipinahayag din ng pangalawang Pangulo ang kanyang tiwala sa kakayahan ng mga botante na pumili ng tamang mga pinuno. Dagdag pa niya, patuloy silang mananalangin para sa tagumpay ng kanilang advokasya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Ayan, so palakpakan. Oh, ayan. So it's a good news na inendorso na po ni VP Sara Duterte ang buong slate ng Duterte Senators. Tawagin na lang natin Duterte Senators kasi para magkakasama na ho yung mga PDP at hindi PDP, yung mga guest candidates. So binabati po natin ang lahat ng mga Duterte Senators. Mga kababayan, meron lamang ako isang bilin ha. Ito kasi inendorso po ni para malinaw ang inendorso po ng ni VP Sara Duterte ay yung Duterte Senators, okay? So ang wag po natin magpapabudol dun sa merong merong bagong grupo na hinalo hybrid. May ganun sila eh. Wag po tayong papabudol dun dun sa hybrid na yun Kasi meron dito nakita ko yun yung hybrid na ito, nakita ko to Wag po tayong papabudol dito Mukhang alam ko kung sino nag-ano nito ano na naman ito, sigurado ako. Naku, mambubudol na naman siguro ito. Sa tingin ko lang, mambubudol na naman yung umayos nitong ganitong klaseng Sinama pa talaga yung mga Duterte Senators tapos para bagang siguraduhin na masasama siya. Kasi alam naman natin, tinatayin na natin ng mga Marcos, mukhang gusto na naman pumapel nitong si ate. Kaya siguro meron silang ginawang ganere. Hindi ako sure kung ito yun ito yung ginawa ng kanyang ate. Yan. Merong grupong ganyan, may pautot na grupo na yan na kung saan naku po, ayan pinagalo-halo. Yeah? Tingnan mo hinalo dito yung sino yung nasa taas? Yun napansin ko lang di ba? Dapat si Philip Salvador rin nandun Bakit inilagay dun si Amy? Di ba? Diyan pala makikita mo na talaga sinusubukan mambudol Diba? Ayan tingnan ninyo sa taas. Dapat si Philip Salvador rin nandun para buong PDP. Tapos sinaluan ng hindi PDP sa baba. Tama, mali? Diba? Bakit hinalo yan? Alam na natin ibig sabihin yan. Kaya wag ko kayong pabubudol Hindi po ito ang inendorso ni VP Sara Duterte. Malinaw na ang inendorso ni VP Sara Duterte ay yung mga lehitimong Duterte Senators. Kilala naman natin yun, mga Duterte Senators, di ba?
ayan. Lang inendorso ni Vice President Sara Duterte ang senatorial slate ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. Si Jason Rubrico magpapalita. Formal nang ipinakilala ng PDP laban ang kanilang senatorial lineup nitong Huwebes ng gabi sa San Juan City. Ayan. Na dinaluhan ng mga taga-suporta ng bawat kandidato. Kabilang sa kanilang hanay ang mga re-electionists na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo, Yan, pati na rin importante yan. ang mga abogado tulad ni na Attorney Jimmy Bondo, Attorney Raul Lambino, Grabe. Attorney J.V. Hinlo, Attorney Vic Rodriguez. Isipin mo, ilan yung abogado? Isipin nyo, ilan yung abogado? 5. Di ba? 1, 2, 3. 4, 5. Yan yung sinasabi mong inutusan bumili ng suka. Putang inan yan. Yan ba yun? Ang kapal din ng mukha mo, no? Ikaw nga hindi hindi ka nga nakatapos ng... Hindi sige, sabihin mo na. Ikaw kasi kiniklaim mo nakatapos ka eh. Questionabling eskwelahan mo. Gayon pa man, hindi ka abogado, ikaw magke-question. Ito na mga napag-utusan ng suka. Hindi ka nga abogado. Ito mga to, puro abogado. Sino yung naunang dalawa? PNP chief. General. Ikaw siguro hindi ka tatagal ng 1 linggo sa PMA. Senator Bongo. Kitan mo naman kung gaano magtrabaho yan. Talagang nung panahon na kasama siya ni Mayor Duterte pa lang, naging President Duterte, sobrang magtrabaho. Hanggang ngayon nagtatrabaho, lalaitin mo, nagbebenta ng suka. Animal ka. At Congressman Rodante Marcoleta. Kasama rin sa lineup ang veteran. Ito, multi-awarded multi-awarded na tao to, na artista. Sabi niya, good boy na daw siya. Sige na, naniniwala na kami. Hindi, kasi di ba inisyu sa kanya babaero siya. May mga gano'n naman tayo mga panapanahon. Si Senator Robin din naman eh. Tandaan nyo, umaabot din naman yung mga, siyempre, artista. Tapos tinan mo di ba, si Senator Robin. Nilait-lait din yan. Pero ngayon, daming pinaglalaban yan. Ang dami hong mga batas na ipinapasayan. Tuloy. Nawala yung... yan. Anong aktor na si Philip Salvador. At upang kompletuhin ang Duterte senatorial slate, isinama rin ang spiritual leader ng... Ayan. Wala ka. Wala ka sa kalingkingan yan. Marcos, wala. Nakita mo na ba lugar niyan? Yung Tamayong, Prayer Mountain, KOJC. May balita nga kami. Meron daw mag-asawa. May mag-asawa daw. Sumakay ng helicopter. Yung helicopter, hindi nag-helicopter magkaiba yun. Iba yung nag-helicopter tsaka sumakay ng helicopter, okay? May mag-asawa daw, sumakay ng helicopter, tapos lumipad dun sa taas ng KOJC, Tapos nung nakita yung malaking KOJC, yung Kingdom, nakita nila, sabi daw nung babae, akin yan. Kunin nyo yan, akin yan. Oo. Kaya abangan ninyo, Ito mga darating araw. Di ba alam nyo, pinris order yung yung nangyari dito sa KOJC, yung mga gamit dyan, lahat, di ba? Pinris order, pati nga yung motor eh. Hihiramin ko sana kay Pastor yung motor eh. Kursunada ko yung mga motor niya doon eh. Kaya lang eh, na-press order. Biro lang, Pastor, kung nakikinig ka man. Nakikinig si Pastor eh. Totoo, alam mo, may balita kami na lulusubin uli ang KOJC at tataniman di umano ng mga kung ano-ano para ikukurdon na nila yung buong KOJC. Paalisin talaga lahat ng tao para kanila na yung KOJC. Kukunwari, gagawin siyang crime scene. So, pag crime scene siya, kasi may mga tatanim sila eh. Kukurdonahan nila. Sabi ko, hindi pa talaga naging itong mga greedy na to.
Ang dami-dami nyo nang nanakaw. Talagang sobrang inggit ninyo dito sa KOJC, pati ba naman yung Kingdom? Kasi ang ganda ho niyan sa gabi. Pag dumaan po kayo dyan sa gabi, sa aeroplano pa lang pag nakita mo, wow! Parang, alam mo yung kuwari pumunta ka ng Japan, yung mga Disneyland, parang ganun ang itsura, sa sobrang ganda, sobrang liwanag, maniwala ako isa, kakaibang kakaiba ho yan. Magtataka nga parang, meron pala nito sa Pilipinas. Oo, kaya gustong kunin ng gobyerno. Doon pa lang, wala nang binatbat si Marcos Di ba? Kaya nga, there was a time nga daw, nung hindi pa presidente yan, pumunta yan, dinala ata sa Glory Mountain at tinanong si Pastor, paano mo nagawa ito? Yan ang sabi ni Pastor daw yan ang zero corruption. Kaya nagawa. Kasi pag, yung Kingdom pa lang, tip of the iceberg lang yun. Pag pumunta ka sa kanilang prayer mountain at saka, grabe ho. Alam mo yung Switzerland. Sino mga nakakaalam dito yung sa Alps, sa Switzerland, yung ganda ng tanawin, ganun no. Maniwala kayo, dinaig yung Bagyo. Wala, pasensya na ho, magalong pero nabulok talaga yung Bagyo nung hindi pa ikaw ang mayor diyan. Pero pag pinuntahan nyo, ito, ay grabe ho. Yung pine tree, talagang pine tree. Really fine. Matataas talaga, magaganda. At saka yung fresh na fresh. Para ka nasa langit, para ka nasa paraiso. Walang biro, may tugtog pa. Pag naglalakad ka doon, para ka nakukunin ng Panginoon doon Parang baka bigla lumabas ang Lord doon. Hindi, walang biro. Ang sarap manalangin doon. Ako pagka siguro pag stress ako sa buhay, pupunta lang ako doon. Doon ako mananalangin, di ba? Kasi talagang grabe ho yung tindi ho ng mararamdaman mo, sabi nga, ang presensya ng Panginoon through the nature. Di ba? Tuloy natin to. Kingdom of Jesus Christ, walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. Si Pastor, at least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Ang ganda nung sinabi niya dyan yung kumpleto. Pag nakausap mo si Pastor, kasi di ba ang nakikita lang ng mga tao kay Pastor yung pagiging religious niya, quote ng verse. Pero pag nakita niyo yung lalim niya, on how he explained yung mga nangyayari sa ibang bansa, mas alam mo, ito, walang biro ito magkamatayan Hindi, di ba maganon? Pexman, hope to die, may pagano-ganon Kaya magkamatayan Hindi po ako nagsisinungaling. Pag napakinggan nyo si Pastor, grabe ho ang lalim nito pagdating sa geopolitics, pagdating sa applicable economy ng ating bayan, mga applicable laws na kailangan ng ating bayan. Ay, ang lalim mo. Alam mong nag-aral. Hindi yung katulad nung binenta ng suka sa kabila. Tatawa nga. Ewan ko. Kasi alam mo ako, very, very particular ako dyan pagdating ko sa ginagawang literal minsan ang scripture, 'di ba? Kasi tandaan natin ang scripture, meron nung tinatawag na context. Dapat basahin mo siya according to the context, the way it was written, how it was written, to whom it was written, para mas maintindihan mo talaga yung application noon sa buhay mo ngayon. Hindi yung quote ka lang ng quote tapos mali-mali naman. Alam mo, si Pastor Kibuloy, pagka pinapaliwanag niya yun, nakikita ko Although, again, I'm not part of KOJC. Our doctrines are different. My belief in other doctrines such as salvation, baptism are really different. Pero pagdating mo sa application ng scripture on life, kitang-kita mo, tama, sapul. Ganun talaga. Yung kaya tinatawag natin dyan, wisdom. Kasi tandaan ninyo, may ganyan
para lang sa kaalaman natin, there's such thing as major doctrine and minor doctrine na minsan talagang hindi nagkakasundo sa major doctrine. Kaya nagkakaroon ng iba't ibang denomination. But in the minor doctrine, minsan diyan nagkakatugma-tugma. And importante yan kasi yung application sa buhay, yan ang importante. 'Di ba? Yung papaano mo i-apply yung mga nangyari sa scripture sa panahon natin ngayon. At ganyan no ang kanyang paliwanag sa mga bagay-bagay. Nasabi ko nga, that's what you call wisdom. It's easy to understand the scripture, 'di ba, pagka you read it and study it. But to have it applied sa sitwasyon, sa buhay mo at sa society, that's what you call wisdom. Kaya mga kababayan, maniwala kayo sa hindi, tama ho itong ginawa ni VP Sara Duterte na inendorso niya ho ang Duterte Slate Senator. Ulitin ko ha, wag ho kayong papalinlang dito sa mga mambubudol na ito ha. Kasi, again ha, malamang yung mga iba dito sinama na lang. Hindi ko sinasabi mambubudol yung iba dyan ha, hindi. Sa tingin ko may ilan lang. Maka isa, nakapula. Hindi yung babae. Hindi yung si Philip Salvador. Atalin natin to. Tapusin natin to. Senator Kibuloy para sa Senado. Sa makasaysayang proclamation rally ng PDP laban, opisyal na inendorso ni Vice President Sara Duterte ang 9 na kandidatong tumatakbo sa ilalim ng partido. Hinikayat ni VP Sara ang taong bayan na iboto sina De La Rosa, Go, Salvador, Lambino, Hinlo, Rodriguez, Bondok, Marcoleta at si Pastor Kibuloy. Pinasalamatan niya ang mga ito na patuloy na tumutugon sa tawag ng serbisyo publiko sa kabila ng mga hamon at pagsubok na kakibat nito. Ipinahayag din ng pangalawang Pangulo ang kanyang tiwala sa kakayahan ng mga botante na pumili ng tamang mga pinuno. Dagdag pa niya, patuloy silang mananalangin para sa tagumpay ng kanilang advokasya para sa Diyos at sa ayan po, palakpakan natin. So mga kababayan, alam na po natin ang gagawin natin. Ako po si Banat Boy. Magkita-kits ulit tayo. Subscribe, click the notification bell, and especially share nyo sa mga kaibigan nyo. I-PM nyo sa kaibigan nyo itong YouTube natin, ha? Maging aktibo tayo kasi tayo na lang magtutulungan. Pag di pa tayo nagtulungan, wala mangyayari sa atin. I-share natin tong video, ha? Sa mga friendship natin, ha?